So, ayan, ituloy natin. Dito sa may table niya, the analysis of variance for the data, meron tayong apat na column. Yung apat na column na yan, yung una, yung source of variation. Sabi natin dun kanina, sa may definition na part, meron tayong dalawang type, or meron tayong dalawang group. Meron tayong between, and then meron tayong within. Ano daw yung, ang hinahanap natin again dito is the variance. O yung variance, yung dispersion, yung spreadness ng data. Gaano kalalayo yung pagipagitan ng mga data. Parang ganon. So, meron tayong between group, ibig sabihin, nandun sa isang sample. And then, ay yung between, ito yung sa pagitan ng dalawang sample. And then, yung within, ito naman yung variation sa loob mismo ng sample. Tapos, dito muna tayo. Sa pangatlong column, sum of squares. Sa sum of squares, saan natin makukuha itong mga ito? Diba isinulat natin kanina yung value ng mga ito. Yung sa may SSB or yung between sum of square. Okay, so sum of square, tapos nandun siya sa katapat ng between. Ang SSB natin ay 165. So, ito yung kinompute natin kanina. And then, sa next, we have within groups, under ng sum of squares, 292. So, saan natin siya nakuha kanina? Dito. Yung pinag-minus natin yung total and then yung between. Nakuha natin si SSW, which is yung sum of squares within the group. So, we have 292.8. And then, total lang natin, 165 plus 292.8 is equal to 457.8. And mean of square, paano naman nakuha si mean of square? Sa mean of square, nakuha natin siya by divided into 2. Yung 165, ito siya, SSB. 165 divided by 2 kasi meron tayong 2 groups. Yung between and then within. Divided by 2, we have 82.5. So, 82.5. And then, yung isa, yung 292.8, divided by 2 is equal to 16.3. So, we have 16.3. Okay. Tapos, dito sa difference, ay, yung DF, hindi siya difference. Yung DF, ang ibig sabihin ng DF dito ay, ito sa next page. Yung DF is the degrees of freedom. Meron tayong tatlong way, depende doon sa tinatanong. Yung una is DF for total groups equals number of cases in total. Yung sinabi natin kanina, magkahiwalay yung number ng sample at number ng population. Yung sample number ng sample natin, bawat group ay 7. Tapos yung number ng population natin ay 21. So ang hinahanap dito sa unang DF is yung N, which is yung total number ng population minus 1. So, ito yung pinaka-formula niya. N minus 1. Ang value of N natin is 21 minus 1 is equal to 20. Ibig sabihin, ito yung total. Kung makikita natin dito sa may table, ito siya, 20. And then next, yung DF, ito yung per group naman. DF for groups between equals number of groups. Meron tayong K minus 1. Ito yung given ay yung formula natin, K minus 1. Ang K na tinutukoy dito ay kung ilan yung group na meron tayo. So, kung meron tayong meron tayong tatlong sample na group. So, we have 3 minus 1 is equal to 2. And yung isa pa, total groups equals sum of the number of cases within. So, meron tayong word dito na within. Ito kasi, di ba, between nakalagay. So, ito yung titignan natin sa between, yung part na sa column na may between. And then, ito naman ay yung within. Ang within naman, ganito yung kanyang formula. We have n sub 1 minus 1 plus n sub 2 minus 1 plus n sub 3 to n sub 3 minus 1. So, yung n natin, ito ulit, yung sa sample, yung n sub 1 ay 7,
yung pangalawa ay 7, yung pangatlo ay 7 din. Kaya ang nakalagay dito ay 7 minus 1. Pinalitan lang natin yung value ng n sub 1, n sub 2, and n sub 3. 7 minus 1 plus 7 minus 1 plus 7 minus 1 is equal to 18. Yung 2 and 18 na yan, ito yung makikita natin dito. So, kung paano kukuhanin yung DF dito sa table na to, yun yung process, yung kanina. Meron tayong dalawang formula para sa between at para sa within, as well as yung total. Kung titingnan natin kung tama ba yung na-solve natin dun sa dalawa. So, yun kung paano nakuha yung table na part na ito.